Ang bawat peklik ng kanyang walkie-talkie ay tila isang maliit na pagsabok sa loob ng dibdib ni Liane. Lights team, stand by. Ang VIP guest ay paparating na, anas ng boses mula sa kabilang linya. Humigpit ang hawak niya sa clipboard, ang papel ay bahagyang nayuyupi sa kanyang mga daliri. Sa paligid niya, ang malawak na function hall ng pinakamagarang resort sa Batangas ay puno ng mataong may matataas na posisyon manakabarong, manaka-eleganteng bestida. Lahat ay naghihintay sa pagdating ng isang tao. Ang CEO ng Del Rosario Constructions. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Liane. Ang hangin ay may amoy ng asin mula sa dagat na natatanaw sa mga salaming pada ng hall. Ito na ang pinakamalaking event na hinawakan niya. Ang lahat ay kailangang maging perpekto. Hindi pwedeng makamali. Napatingin siya sa kanyang cellphone, binuksan ito para lang masilayan ang lock screen. Isang litrato niya kasama ang isang batang lalaking nakangiti, kita ang bungi nitong ngipin sa harap. Si Liam. Ang kanyang 9 na taong gulang na mundo. Para sa iyo ito, anak. Lahat na ito, para sa iyo. Isang mabilis na alaala ang dumaan sa kanyang isip ang tawa ni Liam kaninang umaga habang naghahabulan sila sa dalampasigan, ang maliliit nitong kamay na kumapit sa kanya na para bang siya ang pinakamatibay na bagay sa buong mundo. Iyon ang kanyang totoong buhay. Ito, ang magulong mundo ngang event, ay paraan lamang para mapanatili ang mundong iyon. Liane. Endian na sila. Bulong ng kanyang asistan na si Jenny, na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Agad na naging alerto ang buong katawan ni Liane. Itinuwid niya ang kanyang likod, pinilit ang isang proporsyonal na ngiti sa kanyang malabi, at hinarap ang malaking entrada. Dahan-dahang bumukas ang mapinto. Nauna ang security personnel, at sa likod nila, pumasok ang isang anino na tila humigop sa lahat ng liwanag at atensyon sa silid. Isang matangkat na lalaki, suot ang isang mamahaling business suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may autoridad. Hindi pa man niya inaangat ang kanyang mukha, ramdam na ni Liane ang pagbabago sa hangin. Humupa ang bulungan, tumingin ang lahat sa isang direksyon. Bilang event coordinator, trabaho niyang salubungin ang panauhing pandangal. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang ngapa ay tila nabaon sa sahi. Pamilya ang tindi. Pamilya ang paraan ng paglakad. At nang sa wakas ay itinaas ng lalaki ang kanyang tingin at sinuyot ng tingin ang buong hall, ang puso ni Liane ay biglang tumigil sa pagtibo. Ang nga mata. Mas seryoso na ngayon, mas may bakas ang lamig at pagod, ngunit iyon pa rin ang ngamatang minsan nang naging buong mundo niya. Ang panga, mas matigas at mas matalas, ngunit iyon pa rin ang panganghinaplos niya sa ilalim ng sinak ng buwan sa Tagaytay. Ang buho, mas maiksi at mas formal, ngunit iyon pa rin ang buho na sinukle ng kanyang magadaliri. 10 taon. 10 taon na tila isang buhay na ang nakalipas, ngunit sa isang kisap mata, bumalik ang lahat. Franco. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang kulo. Halos mabitawan ni Liane ang clipboard na hawak niya. Nanlamig ang kanyang makamay at nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Hindi. Hindi maaari. Sa dinami-raming kumpanya sa Pilipinas, bakit ang Del Rosario Constructions pa? Bakit siya? Naramdaman niya ang pagila sa laylayan ng kanyang bestida. Mommy, I want to pee, bulong ng isang maliit na boses. Agad na napabalik sa kasalukuyan si Liane. Napayuko siya at nakita si Liam, ang kanyang anak, na bahagyang namimilipit. Ang pagkataranta niya ay napalitan ng isang mas malakas na emosyon. Ang pangangailangang protektahan ang kanyang anak. Okay baby, let's go. Mabilis niyang sabi. Hinawakan ang kamay ni Liam at mabilis na tumalikod. Palayo sa entablado, palayo sa lalaking multo ng kanyang nakaraan. Natago sila sa likod ng isang malaking haligi, ang dibdib ni Liane ay kumakabo na parang tambol. Okay ka lang mommy. Yulo pale? Tanong ni Liam. Ang mainosenteng mata nito ay puno ng paalala. Pinilit ni Liane ang isang ngiti. Okay lang si mommy, anak. Pagod lang siguro. Hinaplos niya ang buhok nito. Paano niya sasabihin na ang lalaking nasa entablado ngayon, ang lalaking tinitinggalan ng lahat, ay ang dahilan kung bakit silang dalawa lang ang makasama? Nang ihatid niya si Liam sa banyo, nahugas siya ng muha, tinapik-tapik ito para bumalik ang kulay. Kaya mo to, Liane, trabaho lang. Hindi ka niya makikilala. Maraming tao, metatapostin ang kapi. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Pabalik nila sa hall, abala na ang lahat sa kani-kanilang nga mesa.
Nakahinga ng maluwa si Liana. Nagawa niyang iwasan ang unang bukso and delubyo. Pinaupo niya si Liam sa isang sulok kasama si Jenny, ang kanyang assistant, na may dalang coloring book para hindi ito mainip. Habang naglilibot siya para siguraduhing mayos ang lahat, isang maliit na bola na gawas sa pinagsama-samang tissue paper ang gumulong mula sa mesa ni Liam at tumigil malapit sa paanan ng entablado. Bago pa man makakilo si Liane, mabilis na tumakbo si Liam para kunin ito. Diretso sa landas ni Franco, nakadarating lang mula sa pakikipausap sa ibang mga bisita. Liam. Pigil na sigaw ni Lian. Huli na ang lahat. Yumuko si Liam para damputin ang bola, at sa pagtayo niya, muntik na siyang bumangga sa mamahaling pantalon ni Franco. Natigilan ang bata at tumingala. Nakita ni Liane ang pakunot ng nuni Franco, na agad ding napalitan ng isang malumanay at bahagyang ngiti nang makita ang maliit na bata sa kanyang harapan. Yumuko si Franco ng bahagya. Hey, little man. Be careful, sabi ni Franco. Ang boses niya ay malalim at kalmado, isang boses na nakpatindi sa lahat ng balahibo sa batok ni Liana. Ngumiti si Liam. Sorry po, sir. Isang ngiti na napakita ang bungi nitong ngipin. Isang ngiti na salamin ang ngiti ni Liana. Ngunit ang hugis ang mamata nito kapag ngumingiti. Iyon ay purong Del Rosario. Nanigas si Liana sa kanyang kinatatayuan. Ang ilang segundong iyon ay parang walang hanggan. Ang kanyang nakaraan ay kasalukuyan ay nabanggaan sa isang eksenang hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang pinakamalaking sikreto ay nakatayo sa harap ng isang taong hindi dapat makaalam nito, at ang tanging reaksyon nito ay isang magili na ngiti. Bago pa man may masabi si Franco, lumipat na ang magapaa ni Lian. Mabilis niyang kinuha ang braso ni Liam. Anak, sabi ko wag kang tumakbo. Sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang nangingini na boses. Hindi niya magawang tumingin kay Franco. Mommy, I was just getting my ball, sagot ni Liam. Halika na. Hinila niya si Liam palayo, ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang mga matang nakatitik sa kanyang likuran, mga matang tila sinusuno ang kanyang balat. Naitago niya si Liam sa likod ng kurtina sa backstage. Stay here with Tita Jenny, okay? Don't go anywhere. Ang utos niya ay desperado. Kinailangan niyang tapusin ang gabi. Pinilit niyang maging profesional, kahit na ang bawat sulok ng kanyang isipan ay sumisigaw. Nang matapos ang event at isa-isa nang umalis ang mga bisita, isang malamig na pakiramdam ng tagumpay at pagod ang bumalot sa kanya. Nagawa niya. Nalakpasan niya ito. Inaayos na niya ang kanyang mga gamit, handa nang kunin si Liam at tumakbo palayo sa lugar na iyon, hindi na siya babalik. Maghahanap siya ng ibang trabaho. Kahit saan, basta malayo dito. Magaling ang trabaho mo. Isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa mundo niya. Isang boses na alam niya. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya ay bumabagsak sa kanyang tiyan. Nakatayo si Franco doon? Ilang talampakan lang ang layo. Wala na ang ngiti na ibinigay niya kay Liam. Ang mukha niya ngayon ay isang maskara ng hindi mabasa na emosyon. Tinitigan niya si Liana mula ulo hanggang paa, na parabang sinusubukan niyang ikonekta ang babaeng nasa harapan niya sa babaeng nasa kanyang alaala. Tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang alon mula sa labas at ang malakas na kabog ng dibdib ni Liana. Liane, sabi ni Franco. Ang kanyang boses ay isang bulong na punong katiyakan. Ikaw nga. We need to talk. Tumalikot si Franco bago pa man niya makita ang tuluyang pagguhoing ekspresyon sa mukha ni Liane. Hindi niya kailangang makita, nararamdaman niya ito. Sa bawat hakbang niya palayo, ang maskara ng malamig na CEO ay unti-unting nabibita. Ang awtoridad na ipinakita niya kanina ay isang balak kayo para sa kaguluhang nagwawala sa loob niya. Papasok niya sa kanyang suite, ang unang ginawa niya ay hubarin ang kanyang coat at ihagis ito sa isang silya. Niluwagan niya ang kanyang kurbata na parabang sinasakal siya nito. Lumapit siya sa salaming bintana na tanaw ang madilim na karagatan. Ang nakikita niya sa reflection ay hindi ang matagumpay na si Franco del Rosario, ang kinatatakutang pinuno ng Del Rosario Constructions. Ang nakikita niya ay ang lalaking 10 taon nang naktatago sa likod ng galit at trabaho. Lian. Ang pangalan ay isang lason at isang lunas sa kanyang sistema. Nakita niya ulit ang takot sa nga mata nito kanina. Iyon din ang takot na nakita niya noong huli silang nakita, sa araw na gumuho ang kanilang mundo. Isang alaala ang sumalakay sa kanya. Tagaytay.
Malami ang hangin, pero mainit ang mga kamay ni Liana na nakahawa sa kanya. Nakaupo sila sa isang bench, pinapano ang ngabituin. Pangako, Franco, kahit anong mangyari, ikaw lang, bulong nito, ang hininga ay mainit sa kanyang lig. Naniwala siya. Bawat salita, bawat ngiti, bawat halik. Ibinigay niya ang lahat. At isang mapait na alaala ang pumalit. Isang umaga sa opisina. Ang ama niya ay galit na galit. Isang malaking halaga ng pera ang nawawala. At si Liana, ang babaeng pinakatiwalaan niya, ay wala na. Naglaho na parang bula. At ang kanyang matalik na kaibigan, si Marco, ang sinasabing kasama nito. Isang dobleng pagtatasil na dumuro hindi lang sa puso niya, kundi sa kanyang pagkatao. Napapikit si Franco. 10 taon na niyang sinusubukang ibaon ang sakit na iyon. Isinupsop niya ang sarili sa trabaho, naging mas malami, mas kalkulado. Ngayon, sa isang iglap, bumalik ang lahat dahil sa isang event sa isang resort sa Batangas. At ang bata, naalala niya ang mukha ng batang lalaki. Ang nga mata nito. May kung anong pamilya sama iyon. May kung anong koneksyon siyang naramdaman ng ngitian siya nito. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Impossible. Produkto lang ito ng pagkabigla. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinakakatiwalaang executive assistant. David, sabi niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. May ipapagawa ako sayo. Urgent. Yes, Sir Franco. Anything. I need a complete background check on a woman named Lian Santos. SANTOS hanapin mo lahat. Saan siya nakatira sa nakalipas na 10 taon? Ano nga naging trabaho niya, personal na buhay, lahat. I want a report on my desk as soon as possible. Understood. Yes, sir. Consider it done. Ibinaba ni Franco ang tawa. Kailangan niya ng kontrol. Kailangan niya ng mga kasagutan. Kung may laro mang nilalaro si Liana, sisiguraduhin niyang siya ang mananalo sa pagkakataong ito. Kinabukasan, sinadya niyang puntahan si Liana sa maliit na opisina na ibinigayng resort para sa mga event staff. Nabutan niya itong naimpake nga gamit sa isang kahon. Nang makita siya nito, natigilan ito, ang mukha ay nakpakita ngang pinahalong gulat at pag-ingat. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Liana, ang boses ay nangingini ng bahagya. Hindi pa tayo tapos mausap, sagot ni Franco, isinara ang pinto sa likuran niya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Franco. Tapos na ang event. Aalis na kami. Ngumisi si Franco, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang nga mata. Ganon na lang ba yon? Pagkatapos ang 10 taon, tatakbuhan mo na lang ulit ako? Nakita niya ang sakit sa mamata ni Liane. Wala akong tinatakbuhan. Talaga ba? Lumapit siya, ang bawat habang ay nakpapali sa espasyo sa pagitan nila. Then let's talk. Magtrabaho ka para sa akin. Sa Manila. Natawa si Liana, isang tawang walang saya. Nagibiru ka ba? Bakit siya ako magtatrabaho para sayo? Dahil kailangan mo ngang trabaho. At ako. May gusto akong malaman. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit mo ginawa yon? Umiling si Liana. Umiwas ng tingin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Please, umalis ka na. Tumunog ang cellphone ni Franco. Isang text message mula kay David. Sir, report is sent to your email. Summary. Subject is a single mother. Has a 9-year-old son. Financially unstable. Son was recently hospitalized due to severe asthma. Napatingin si Franco kay Liana. Isang bagong sandata ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kahinaan nito. Ang anak nito. Tinago niya ang cellphone. Nagbago ang kanyang tono, naging mas malami, mas parang negosyo. 100,000 isang buwan, sabi niya. Pinapanood ang reaksyon nito. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Lian. Plus a housing allowance and a full health coverage for you. And your son. Natigilan si Liana. Nakita ni Franco ang digmaan sa loop nito ang pride laban sa pangangailangan. Ang galit para sa kanya laban sa pagmamahal para sa anak nito. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mariin nitong sabi. Ngunit ang boses ay bahagyang pumiyo. Hindi ito awa, git ni Franco. This is a business offer. Mahusay ka sa trabaho mo. Nakita ko kagabi. Kailangan ko ng isang event director para sa bagong marketing wing ng kumpanya. Ikaw ang kailangan ko. Isang kasinungalingan.
Pero isang epektibong kasinungalingan. Umiling gulit si Liane. Hindi. Ayoko. Huminga ng malalim si Franco. Oras na para gamitin ang kanyang huling baraha. Sayang naman, sabi niya. Ang boses ay puno ng huwat na panghihinayang. Narinig ko. Kagagaling lang daw sa ospital nga anak mo. Mahal siguro ang magamot sa hika. Mahirap ang buhay kapag ikaw lang maisa. Diba, Liana? Ang masalitang iyon ay tumama na parang sampal. Nakita ni Franco ang galit at kahihiyan na nag-apoy sa mamata ni Liane. Ngunit nakita rin niya ang pagkatalo. Tumalikot siya at naglakad papunta sa pinto. Bago niya ito buksan, huminto siya at nagsalita ng hindi lumilingon. Hindi ito pakiusap, Liana. This is a business offer. Isipin mo ang kinabukasan ng anak mo. Bibigyan kita ng 24 oras para mag-isip. Ang biyahe papuntang Manila ay isang mahabang panalangin na hindi dinine. Bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa Batangas ay tila 1 kilometrong naglalapit kay Liana sa kanyang bangungot. Sa kanyang tabi, si Liam ay tuwang-tuwa, ang mga matay ng lalaki sa bawat bagong gusali na kanilang nadadaanan. Para sa kanya, ito ay isang malaking adventure. Para kay Lian, ito ay pagpasok sa ulan na leon. Ang apartment na ibinigay ng kumpanya ay maliit, malinis, ngunit walang kaluluwa. Isang stat na pakakaiba sa kanilang maliit na bahay sa Batangas na puno ng halaman at amoy ng dagat. Dito, ang naririnig ay ang ugong ng sasakyan at ang paminsan-minsang sirena. Habang inaayos niya ang kanilang ilang gamit, naramdaman ni Liana ang unti-anting paghihpit ng napada sa paligid niya. Wow, Mommy! Ang taas ng building natin. Ang dami nating kapitbahay. Masayang sabi ni Liam, nakadungaw sa bintana. Pinilit ni Liana ang isang ngiti. Lumapit siya at niyakap ang anak mula sa likuran. Oo anak, marami tayong makikilalang bago dito. At marami tayong tatakbuhan, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. Para sayo ito, Liam. Kakayanin ni Mommy. Ang unang araw sa Del Rosario Constructions ay parang paglalakad sa isang larangan ng digmaan na siya lang ang walang armas. Ang buong gusali ay gawa sa bakal at salamin, malamig at impersonal. Lahat ng empleyado ay abala. Ang mga mukha ay seryoso. Ito ang mundo ni Franco. Isang mundong hindi na niya kailanman inakalang babalikan. Dinala siya ng HR sa kanyang magiging opisina. Bago pa man siya makaupo, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng tilapagari ang lugar. Perpekto ang pagkakayos ng buho, ang suot na damit ay sigaw ng yaman, at ang ngiti sa malabi ay kasing talas ng isang kutsilyo. Isabela Montenegro. Natigilan si Liane. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang ngabaga. Si Isabela ang kanang kamay ni Franco sa negosyo. Siyempre. Paanong hindi niya naisip iyon? Lian Santos, sabi ni Isabela, ang boses ay matamis na may bahid ng lason. Inilahad nito ang kamay. It's been a while. I'm Isabela Montenegro, Vice President for Partnerships. Welcome to the team. Walang pagpipilian si Liane kundi tanggapin ang kamay nito. Malamig ito, tulad ng inaasahan niya. Thank you, Ma'am Isabela. Oh, just Isabela is fine, sabi nito, binitawan ang kamay niya. I must say, I was quite surprised when Franco told me he hired you. He's very particular about who represents his company. But I'm sure he has his reasons. Bawat salita ay may dalang patutsada. Isang malinaw na babala. Tumuwid ng tayo si Liana. Pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang ngatuhod. I will do my best not to disappoint him, or you. Ngumiti si Isabela, isang ngiti na hindi umabot sa mga mata. I'm sure you will. Pagkasabi niyon, tumalikot na ito at yumalis. Naiwan ng nakakapasong katahimikan at naamoy ng mamahaling pabango. Ang buong umaga ay isang pagsubok ng katatagan. Sa kalagitnaan ng isang meeting, dinala ni Franco si Liam, na isinama niya sa opisina dahil wala pang mahanap na yaya si Liana. Ipapakita ko lang sa kanya ang paligid, sabi ni Franco sa lahat, isang kilos na hindi inaasahan. Nakatayo si Liana sa isang sulok, pinapanood ang eksena na may halong takot at pagtataka. Dinala ni Franco si Liam sa isang malaking mesa kung saan nakalata ang isang blueprint ng isang bagong proyekto. Tuwang-tuwa si Liam, ang nga mata ay kumikinang habang itinuturo ang nga guhit. Wow, sir! You make big houses? Tanong ni Liam. Buildings, kid. Very big ones, sagot ni Franco, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon,
nakita ni Liana ang isang tunay na ngiti sa mga labi ni Franco. Isang ngiti na hindi para sa negosyo, hindi para sa publiko. Isang ngiti na para lang sa batang nasa harapan niya. Sa sobrang tuwa, aksidenteng natabi ni Liam ang baso ngang tubig sa mesa. Kumalat ito sa isang sulok ng blueprint. Naku! Sigaw ang isang arkitekto. Nanigas si Liana, handa nang tumakbo at humingi ng tawad. Ngunit naunahan siya ni Franco. Kumuha ito ngang panyo, at sa halip na magalit, marahan niyang pinunasan ang basa. Ang tingin ay nasa bata pa rin. It's okay. Papa lang yan, sabi ni Franco kay Liam, na halatang takot na takot. Next time, be more careful, okay? These papers are very expensive. Ninginisyan niya ulit ito. Ang buong silid ay natahimik. Maging si Isabela, na nakatayo sa kabilang dulo ng silid, ay napakunot ang noo, halatang hindi nagustuhan ang nakita. Si Liana naman ay parang tinusok ang puso. Nakita niya sa saglit na iyon ang Franco na minahal niya ang mabait, ang pasensyoso, at mas lalo itong nakpaduro sa kanya. Ang araw ay palubo na nang dumating ang huling pagsubok. Isang marangyang babae, balot sa alahas at may tindi na reyna, ang pumasok sa opisina. Doña Elvira del Rosario. Angina ni Franco. Naglakad ito na parang pag-ari ang hangin na hinihinga ng lahat. Dumiretso ito sa opisina ni Franco, ngunit sa pagdaan nito, ang nga mata nito ay dumapo kay Liana. Isang malami, mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. Walang bati. Walang ngiti. Pagkalabas nito mula sa opisina ni Franco, habang pabalik sa elevator, sinadya nitong dumaan malapit sa pwesto ni Liana. Huminto ito at kinausap ang isang sekretarya. Ngunit ang boses ay sapat na para marinig ni Liana. Linisin ninyo ng maigi ang paligid, sabing matanda. Ang tingin ay saglit na sumulyap kay Liane. May mga basura talaga na kahit anong tago, bumabalik pa rin. Naramdaman ni Liane ang painit ng kanyang mapisngi. Napayuko siya, na kunwaring may inaayos sa kanyang mesa. Ang masalita ay tumagos sa kanya na parang mabubok. Nang sa wakas ay natapos ang araw at magisa na lang siya sa kanyang cubicle, huminga siya ng malalim. Akala niya, tapos na. Akala niya, nalakpasan na niya ang unang araw. Ngunit nang umupo siya, may napansin siyang isang bagay sa ibabaw ng kanyang keyboard. Isang maliit na picture frame. Kinuha niya ito. Isang litrato ni Franco at Isabela, nakangiti sa kamera. Ang braso ni Franco ay nakaagbay kay Isabela sa paraang napaka-intimate. Kuha ito sa isang yata, sa ilalim ng papalubo na araw. Mukha silang masaya. Mukha silang perpekto. Sa likod ng frame, may isang maliit na post-it note. Nakasulat dito sa eleganteng sulat kamay. Some things are meant to last. Some are not. Nabitawan ni Liana ang picture frame. Bumaksak ito sa mesa. Ang salamin ay hindi nabasag. Pero ang puso niya, nadurok sa 1,000 piraso. Ngayon, sigurado na siya. Hindi lang ito trabaho. Isa itong digmaan. At nasa teritoryo na siya ngaway. Tumakbo ang nga araw na parang isang mahabang, nakakapagod na pelikula. Para kay Franco, ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang papipigil. Araw-araw niyang nakikita si Liana tahimik na nagtatrabaho, laging nakayuko, at laging may distansa. At araw-araw, may isang tanong na kumakatok sa kanyang isipan, isang tanong na pilit niyang isinasantabi. Bakit may kung anong kirot akong nararamdaman sa tuwing nakikita ko ang anak niya? Ang maliit na si Liam ay naging isang pamilya na anino sa opisina. Dahil sa hirap humanap ng mapakatiwala ang yaya, madalas ay isinasama siya ni Liana pagkatapos ng klase. Nasanay na ang maempleyado sa isang batang lalaki na tahimik na nakukulay sa isang sulo o di kaya'y nababasa ang libro. Ngunit si Franco, hindi masanay. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, narinig niya ang isang mahinang pegyubo mula sa conference room. Sumilip siya at nakita si Liam na nag-isa, nakaupo sa sahe at nilalaro ang kanyang laruang robot. Ang paubo ay naging mas malakas, mas sunod-sunod. Hey, tawag ni Franco, pumasok sa silid. Okay ka lang ba, Liam? Tumingin si Liam sa kanya, ang nga mata nito ay bahagyang namumula. Okay lang po, Sir Franco. Medyo makati lang po lalamunan ko. Ngumiti ito. Ngunit kitang-kita ni Franco ang hirap sa pahinga ng bata. Nasaan ang mommy mo? Tanong niya. Lumuhod para maging kapantay nito. May kausap po sa telepono. Babalik din daw po siya. Muli itong umubo. At sa pagkakataong ito, narinig ni Franco ang isang bahagyang sipo sa dibdib nito. Hika!
Katulad ng nasa report ni David. Bago pa man siya makapagsalita, ang pagubo ni Liam ay naging isang desperadong paghahabol sa hininga. Nanlaki ang ngamata ng bata sa takot. Agad na binuhat ni Franco si Liam, ang maliit na katawan nito ay magaan sa kanyang braso. Liane! Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Mabilis na lumabas si Liane mula sa isang cubicle. Ang mukha ay namutla nang makita ang eksena. Anong nangyari? Sigaw niya, puno niya panik. Inaatake siya. Saan ang inhaler niya? Naiwan ko sa bahay. Akala ko okay na siya. Umiyak na sabi ni Liane, nangingini ang makamay. Damit. Mura ni Franco. Let's go. Sa ospital. Hindi na sila naaksaya ng panahon. Binitbit ni Franco si Liam. Tumakbo sila papunta sa elevator. Si Liane ay nakasunod. Humahagulgol. Ang buong biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital ay isang malabong imaheng takot. Si Franco ang nakmamaneho, isang kamay sa manibela, ang isa ay laging sumusulyap sa bata sa likod na pilit pinapakalma ni Liane. Sa emergency room, mabilis na inasikaso si Liam. Nilagyan ng nebulizer at oxygen. Tumayo sina Franco at Liane sa labas ng cubicle, pinapanot ang bawat pahinga ng bata. This is my fault, bulong ni Lian, ang mga luha ay patuloy sa pagagos. I should have brought it. I'm a terrible mother. Tumingin si Franco sa kanya. Ang galit na itinago niya sa loob ng 10 taon ay biglang nawala. Ang nakikita niya lang ay isang ina na nasasaktan. It's not your fault, Liana. It was an attack. It happens. Ang masalita ay lumabas sa bibig niya nang hindi niya namamalayan. Dumating ang doktor. He's stable for now. But he lost a lot of fluids and his blood oxygen dropped. We need to give him a blood transfusion to help him recover faster. Ang problema. His blood type is AB negative. It's very rare. Wala kaming stock sa blood bank. Ang mundo ni Liana ay muling gumuho. Ano pong gagawin natin, Doc? Ngunit hindi siya pinakinggan ni Franco. Ang narinig lang niya ay AB negative. Ang sarili niyang blood type. Ang rare na blood type na namana niya sa kanyang ama. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugot. Tumingin siya sa doktor. Pagkatapos ay kay Liana. At sa wakas, sa batang nakahiga sa kama. My blood type is AB negative, sabi ni Franco. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin ang doktor sa kanya. Nagulat. Talaga. Sir, if that's the case, you could be a donor. But we need to be sure. We need to run some tests. Do it. Mabilis na sagot ni Franco. Run all the tests you need. Habang kinukuhanan siya ang dugo, ang isip ni Franco ay isang malakas na badyo. Impossible. Coincidence lang. Maraming tao sa mundo. Pero habang tumatagal, ang patanggi ay nagiging isang nakakabinging tanong. Siyam na taong gulang si Liam. 10 taon silang nakahiwalay ni Liane. Ang matematika ay simple. At masakit. Ilang oras ang lumipas, matagumpay ang transfusion. Si Liam ay mahimbing nang natutulo. Nakpaalam si Liane na bibili lang ng kape. Naiwan si Franco sa labas ng kwarto. Dumating ang isang nurse. May dalang sobre. Sir Franco, pinabibigay po na laboratory. Pinakyusapan niyo daw po na isabay na sa cross-matching. Kinuha ni Franco ang sobre. Ang kamay ay nangingini. Alam niya kung ano ito. Nagbayad siya para sa isang rush DNA test. Para matapos na ang lahat ng tanong. Binuksan niya ito. Manumero. Manoporsyento. Manasalitang medikal. Ngunit sa dulo, may isang linya na malinaw pa sa sikat ng araw. Probability of paternity. 99.999%. Nabitawan niya ang papel. Napasandal siya sa pader. Ang matuhod ay nanghihina. Anak ko siya. Si Liam. Anak ko siya. Isang alon ng emosyon ang humampas sa kanya. Saya. Galit. Pakalito. Sakit. Ang batang lalaking kinahuhumalingan niya. Ay dugo niya. At inilihim ito ni Liana sa kanya sa loob ng halos isang dekada. Tatayo na sana siya, handa nang sugurin si Liana at humingi ng paliwana, nang may isang anino na tumigil sa kanyang tabi. Franco? I heard what happened. I came as fast as I could. Si Isabella. Ang mukha nito ay puno na pag-aalala. Kumusta si Liam? Kumusta ka? He's my son. Isabella. Bulong ni Franco. Ang boses ay basag. Liam is my son.
Nakita niya ang panandaliang gulat sa mga mata ni Isabela na agad ding napalitan ng awa. Oh Franco, I'm so sorry. Niyakap siya nito. At habang nakayakap ito, may inabot itong isang folder. Franco, I don't know if this is the right time. Pero, I've been worried about you. Mula nang bumalik siya, I had my people look into her. Akala ko praning lang ako, pero kinuha ni Franco ang folder at binuksan ito. Sa loob, may mapagkambang statements na napapakita ng malalaking utang ni Liane sa mga loan shark. May mga pekang email exchange sa pagitan ni Liane at ng isang kaibigan kung saan sinasabi nitong malapit na niyang mapaikot si Franco at gagamitin niya ang bata para makuha ang gusto niya. Ang lahat ay mukhang totoo. Lahat ay perpektong pineke. She planned this, Franco, malungkot na sabi ni Isabela. The accidental meeting at the resort. Everything. She's using your son against you. Bumaksa ang puso ni Franco sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon. Ang katotohanang anak niya si Liam ay masakit. Ngunit ang katotohanang ginagamit lang siyang babaeng minsan niyang minahal. Iyon ay impyerno. Mula sa dulong hallway, nakita niya si Liane na pabalik, may dalang 2 tasa ng kape. Ang mukha nito ay pagod at puno ng pag-aalala para sa kanilang anak. Anak namin. Ngunit ang nakikita ngayon ni Franco ay hindi na isang naalalang ina. Ang nakikita niya ay isang taksil. Isang oportunista. Nakasara ang kanyang makamaw. Ang folder mula kay Isabela ay mahigpit na hawak. Naglakat siya papalapit kay Lian. Ang mata ay malamig na parang yelo. Ang puso ay nagdurugo sa pagitan ng pagmamahal ng isang ama at ng galit ng isang lalaking muling pinagtaksilan. Ang amoy ng antiseptic sa hangin ay tila lalong tumindi habang papalapit si Franco. Nakita ni Liana ang pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa pagod na paalala kanina tungo sa isang bagyo ng galit na hindi niya maintindihan. Natigilan siya sa paglalakad. Ang 2 tasa ng kape ay bahagyang nanginginis sa kanyang nakamay. Franco? May problema ba? Mahina niyang tanong. Hindi ito sumagot. Sa halip, hinablot nito ang folder na hawa at ikinalat ang mga laman nito sa isang bakanteng upuan sa tabi nila. Mga papel. Mga dokumento. Ano to, Liana? Tanong ni Franco, ang boses ay mababa at punong panganib. Anong ibig sabihin nito? Sumilip si Liana sa mga papel. Nakita niya ang kanyang pangalan sa mga bank statements na may mga numerong hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Nakita niya ang ma-email na may mga salitang hinding-hindi niya sasabihin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Isa itong patibong. Hindi. Hindi totoo yan, nautal niyang sabi, umiling. Hindi ko alam kung saan galing yan, Franco. Hindi yan sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Franco, isang tuno na napira-piraso sa puso ni Liana. Hindi totoo. Katulad ng hindi mo sinabi sa akin ang totoo 10 taon na ang nakalipas. O katulad ng hindi mo pagsasabi sa akin na may anak pala ako. Ang masalita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Nanlaki ang kanyang mata. Alam na niya. Franco. Bulong niya. Ang maluha ay nagsisimulang mamo. Magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag. Umalingaw-ngaw ang boses ni Franco sa tahimik na hallway. Ano pa ang ipapaliwanag mo, Liane? Malinaw na lahat. Ang galing mo, no? Ang galing ng plano mo. Nagpakahirap ka ng 10 taon, pinalaki ang anak ko ng maisa. Para lang hintayin ang tamang pagkakataon na bumalik at gamitin siya laban sa akin. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi totoo yan. Mahal ko ang anak ko. Mahal? O mahal mo ang perang makukuha mo mula sa akin? Sumulong si Franco, ang mga matay nagapoy. Napaurong si Liana hanggang sa mapasandal siya sa malamig na pada. Kaya pala bigla kang pumaya sa alok ko. Kaya pala ang dali mong dalhin ang bata sa opisina. Parte lahat ng plano mo. Diba? Hintayin mong mapalapit ako sa kanya? Hintayin mong malaman ko ang totoo? Tapos ano? Makano? Liana? Itinaas niya ang kanyang baba. Ang nga mata ay nanunumbat. Makano? Makano ang kailangan mo para layuan mo na kami nga anak ko? Iyon na ang huling salita na bumasa sa lahat ng natitirang paasa at lakas sa katawan ni Liana. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na parang wala na siyang maramdaman, nawala ang kanyang ngaluha. Ang natira ay isang malamig, basa na pakiramdam. Tinitigan niya si Franco,
Ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang ama ngang kanyang anak, ang lalaking sa pangalawang pagkakataon ay dinuro siya ng walang awa. Wala kang alam, Franco, sabi niya, ang boses ay kalmado na sa sobrang sakit. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Sa pinagdaanan namin. At wala na akong pakialam na malaman pa, malami na sagot ni Franco. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang anak ko. At sisiguraduhin kong hindi mo siya magagamit para sa mga marumi mong plano. Tumalikod si Franco at naglakad palayo, iniwan si Liana na nakasandal sa pada, ang ngatasan ng kapa ay nabitawan na sa sahi. Ang mainit na likido ay kumakalat sa paligid ng kanyang ngapaa na parang dugo mula sa isang sariwang sugat. Pinunasan niya ang kanyang mapisngi. Hindi na siya iyak. Hindi sa harapan niya. Hindi na kailanman. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kwarto ni Liam. Pinanot niya ang mahimbing na pagtulog ng kanyang anak, ang munting dibdib nito ay marahang umaangat at bumababa. Ang tanging dahilan ng kanyang pagtitiis. Ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban. Ngunit paano ka lalaban kung ang kalaban mo ay ang taong dapat sanay kakampi mo? Paano ka mananatili kung ang bawat tingin niya sa iyo ay puno ng pagkasuklam? Hinaplos niya ang buhok ni Liam. Dito, sa tabi ng kanyang anak, sa loob ng sterile na kwartong ito, nagdesisyon si Lian. Hindi na niya kayang masaktan pa. Hindi na niya hahayaang masaktan pa siya ni Franco. At higit sa lahat, hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang kapaligirang punong lason at pagdududa. Kung ang tingin ni Franco kay Liam ay isang kasangkapan, mas mabuti pang ilayo na niya ito. Umuwi sila sa apartment ng gabing iyon matapos ma-discharge si Liam. Habang natutulog ang anak niya, kinuha ni Liana ang isang ba at sinimulan itong lagyan ng kanilang madamit. Kumuha siya ang isang piraso and papel at isang panulat. Mr. Del Rosario, I am formally resigning from my position. Effective immediately. Thank you for the opportunity. Sinceri, Liana Santos. Walang emosyon. Walang paliwanag. Dahil para saan pa? Hindi naman siya paniniwalaan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ginising niya si Liam. Anak, alis tayo. Mahina niyang sabi. Saan po tayo pupunta, Mommy? Hindi po ba tayo papasok kay Sir Franco? Tanong ng bata, kinukusot ang nga mata. Lumuhot si Liana at niyakap ang anak. Babalik tayo sa dagat, baby. Uwi na tayo. Nang sumunod na umaga, dala nga isang bagong pagsisisi, nagmaneho si Franco papunta sa apartment ni Liana. Pagkatapos ng isang gabing hindi pagtulog, napagtanto niyang masyado siyang naging marahas. Kahit ano pa ang motibo ni Liana, kailangan nilang mausap ng maayos para kay Liam. Para sa anak niya. Kumatok siya sa pinto. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Wala pa rin. Ginamit niya ang duplicate key na ibinigay sa kanya ang building admin. Pagbukas niya ng pinto, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang apartment ay malinis. Masyadong malinis. Tila walang nakatira, pumasok siya sa kwarto. Ang kama ay mayos na. Ang aparador ay bukas at walang laman. Naglakad siya papunta sa maliit na mesa sa sala. At doon niya nakita ito. Isang pirasong papel na katiklop ng mayos. Ang kanyang resignation letter. Nawala sila. Sa pangalawang pagkakataon, iniwan siya ni Liana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang dinala nito. Dinala nito ang kanyang anak. Dinala nito ang kanyang puso. Napasuntok si Franco sa pada, isang sigawng pagkadismaya at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Iniwan siyang mag-isa sa loob tahimik na apartment, hawa ang isang piraso ng papel na nagsasabing huli na ang lahat. Ang katahimikan sa apartment ay mas mabigat kaysa sa anumang siga. Pinulot ni Franco ang resignation letter, ang madaliri ay nangingini. Hindi ito galit. Hindi na. Ang nararamdaman niya ay isang malawak, malamig na kawalan. Ang panandalyang saya ng pagiging isang ama ay ninakaw sa kanya, at ang tanging naiwan ay ang maakusasyong binitiwan niya na umalingaw sa kanyang isipan. Wala kang alam, Franco. Ang masalita ni Lian ay bumalik sa kanya, hindi na parang isang depensa, kundi parang isang katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Ginawa ni Franco ang lahat para hanapin sila. Tinawagan niya ang lahat ng posibleng kontak, pinuntahan ang resort sa Batangas, ngunit walang nakakaalam kung nasaan sila. Naglaho sila na parang bula, tulad ng dati. Sa opisina, ang bawat sulok ay nakpapaalala sa kanya kay Liam.
Ang conference room kung saan ito naglalaro. Ang mesa kung saan natapunan ang blueprint. Ang pakawalan nila ay naiwan ng isang butas na hindi kayang punan ng trabaho. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang madilim na opisina, tinitigan niya ang folder na ibinigay ni Isabela. Ang ebidensya ng pagkakasala ni Liana. Dati, tinitingnan niya ito ng may galit. Ngayon, tinitingnan niya ito ng may pagdududa. Masyadong perpekto. Masyadong malinis. Masyadong napapanahon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang lumang numero. Isang numero na 10 taon na niyang hindi tinatawagan. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Isang pamilya na boses ang nagsalita, nag-alangan. Marco? Tanong ni Franco, ang sariling boses ay tila banyaga. Katahimikan sa kabilang linya. Franco? Bakit ka tumawag? Kailangan nating mausap, sabi ni Franco. Tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakalipas. Nakita sila sa isang maliit, hindi kilalang coffee shop sa Quezon City. Si Marco, ang kanyang dating matalik na kaibigan, ay malaki ang ipinagbago. May maguhit na ngang pagod sa mukha nito, at ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang pagod na patanggap sa tahana. Anong gusto mong malaman, Franco? Na hindi ko ninakaw ang pera mo at hindi ko inagaw ang girlfriend mo? 10 taon ko nang sinasabi yan, pero kailan ka ba naniwala? Mapait na sabi ni Marco. Ngayon. Simpleng sagot ni Franco. Naniwala ako sa kasinungalingan. Ngayon. Gusto kong malaman ang totoo. Ikinuwento ni Marco ang lahat. Noong araw na iyon, nasa probinsya siya, inaalagaan ang kanyang may sakit na ina. Mayroon siyang maresibo ng bus, mga testimonya mula sa mga kapitbahay, mga pruweba na hindi niya kailanman naipakita dahil ayaw nang makinig ni Franco noon. Hindi niya alam kung nasaan si Liana. Ang huli nilang pausap ay nang sinabi ni Liane na may mahalaga itong sasabihin kay Franco. Pag-uwi ni Franco, ang mapiraso ng puzzle ay nasimulang makabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kasinungalingan ay hindi nasimula sa ospital. Nasimula ito isang dekada na ang nakalipas, at iisa lang ang taong naroon sa parehong pagkakataon. Isabela. Kinabukasan, nag-set up si Franco ang isang urgent meeting kasama si Isabela sa kanyang opisina. Sa ilalim ng kanyang mesa, may isang maliit na voice recorder na naka-on. Isabela, I need your help, simula ni Franco, ang boses ay puno ang peking desperasyon. I want to file for sole custody of my son. Kailangan kong patunayan na si Liana ay isang unfit mother. Kailangan kong mas matibay na ebidensya. Mas marumi. Nakita niya ang pakinang sa mata ni Isabela. Ito na ang pagkakataong hinihintay nito. Of course, Franco. Anything for you. Anong kailangan mo? Tell me everything, sabi ni Franco. Gusto kong malaman kung paano mo nalaman ang lahat ng yon. Ang ngautang niya, ang nga-email. I need to know your source para maging mas kapani-paniwala sa korte. Nagsimulang magsalita si Isabela, ang boses ay punong pagmamalaki sa sariling galing. Ikinuwento niya kung paano niya sinuhulan ang isang IT staff para gumawa ng ngapakang email. Ikinuwento niya kung paano niya ginamit ang kanyang mga koneksyon para gumawa ng napekeng dokumento sa bangko. At habang nagpapatuloy siya, bumalik siya sa nakaraan. Katulad lang ng ginawa ko dati, di ba? It was so easy. Marco was out of town. I just had to plant the idea in your father's head. At ikaw, sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, nabula ka. Isang sabi ko lang na nakita ko silang makasama, naniwala ka agad. You were always so predictable, Franco. Nang marinig iyon ni Franco, tumayo siya at pinatay ang recorder. Ang mukha ni Isabela ay nagbago mula sa pagmamalaki tungo sa purong takot. What? What did you do? Nanginginig niyang tanong. I just found the truth, malamig na sabi ni Franco. Ang pagtutuos ay nangyari ng gabing iyon sa mansyon ng Ma del Rosario. Isang family dinner na pinilit ni Franco na ganapin. Naroon si Isabela at ang kanyang mga magulang, mga business partners ng mga del Rosario. Sa kalagitnaan ng hapunan, tumayo si Franco. I have an announcement to make. Sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya kay Isabela. I now have proof that for the past 10 years, my company and my personal life have been victims of corporate and personal sabotage, orchestrated by none other than Isabela Montenegro. Napatayo si Isabela. Franco. What are you talking about? At dun. Pinatugtog ni Franco ang recording.
Ang bawat salita ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na dining hall. Ang mukha nga magulang nito ay namutla. Nang matapos ang recording, ang tingin ni Franco ay bumaling sa kanyang ina. Si Doña Elvira ay nakayuko. Hindi makatingin. Mom, sabi ni Franco, ang boses ay nangingini sa sakit at galit. Sabihin niyo sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba dito? Hindi sumagot si Doña Elvira. Sumagot ka. Sigaw ni Franco. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang kontrol. Umiyak ang matanda. Hindi ko alam na gagawin niya ang lahat ng yon. Ang alam ko lang, ayaw ko sa kanya para sa iyo. She was not good for you, for our family. Akala ko pinoprotektahan lang kita, anak. Ang pag-amin na iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang sarili niyang ina. Isang kasabwat sa pagsira ng kanyang buhay. Tumalikot si Franco, hindi na makatingin sa kanila. Ang pamilya niya, ang negosyo niya lahat ay binuo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, wala siyang pakialam sa mga ito, ang tanging nasa isip niya ay si Liana at si Liam. Kailangan niya silang mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Biglang tumuno ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Hello, Sir Franco. Isang banyaga, nanginginit na boses ngang isang babay. Ako po si Aling Nena, kapitbahay ni Liana dito sa Batangas. Napahipit ang hawak ni Franco sa telepono. Nasaan siya? Okay lang ba sila? Sir, bumalik po siya dito. Pero, kailangan niyo pong pumunta agad. Si Liam po. Huminto ang babae. Huminga ng malalim. Si Liam po. Ayaw kumain. Palaging tinatawag ang pangalan ninyo. Ang biyahe papuntang Batangas ay isang kareralaban sa oras at sa sariling pagsisisi. Bawat kilometro ay tila kulang sa bilis. Wala ng CEO. Wala ng tagapamana. Ang nakmamaneho ng sasakyan ay isang ama na natatakot at isang lalaking wasak, despradong itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ang ulan ay nasimulang bumuhos, malakas at walang pati, na parabang nakikisimpatya ang langit sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Nahanap niya ang maliit na bahay na itinuro ni Aling Nena. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Napapaligiran ng mahalaman, ilang habang lang mula sa dagat. Ito ang mundo ni Liana. Isang mundong simple, totu, at milya-milya ang layo sa malamig na karangyaan ng kanyang buhay. Bumaba siya ng sasakyan. Hindi niya alintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Naglakad siya papunta sa pinto, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Huminto siya sa harap nito, nag-alangan. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? May karapatan pa ba siyang kumato? Ang pinto ay bahagyang bumukas. Si Aling Nena. Sir Franco? Hi, salamat at dumating kayo. Puno ngang paalala ang mukha ngang matanda. Nasa loob po sila. Pumasok si Franco. Ang loob ng bahay ay maliit ngunit malinis. Ang hangin ay amoy kape at asin. Sa isang sulok, nakaupo si Liane sa isang upuang yanto, nakatingin sa labas, sa walang katapusang ulan. Sa kanyang kandungan, nakahiga si Liam, balot sa isang makapal na kumot, natutulog ngunit hindi mapakali. Nang marinig ni Lian ang kanyang ngayapak, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay pagod, mapula, at walang anumang emosyon. Walang gulat, walang galit. Tila isang taong wala ng maramdaman. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Liana, ang boses ay mahina at walang buhay. Walang lumabas na salita mula kay Franco. Tinitigan niya lang sila ang mainang sinaktan niya ng lubos. Ang larawan ng pamilyang winasak niya dahil sa kanyang pride at kamangmangan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahi na kawayan, hindi alintana ang basang damit at ang dumi. Ang CEO na kinatatakutan ng lahat ay nakaluhod ngayon, ang mukha ay puno ng sakit. Liana, bulong niya, ang boses ay basak. Nalaman ko na. Lahat. Tumingin lang sa kanya si Liana. Naghihintay. Ang tungkol kay Isabela. Ang tungkol sa nanay ko. Ang tungkol sa kasinungalingan 10 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy niya, ang nasalita ay hirap na lumabas. Patawarin mo ako. Ang maluhang kanina pa niya pinipigilan ay naksimulang dumaloy, walang tuno, walang hinto. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko sa ospital. I was a fool. Lian.
A blind, arrogant fool. Patawarin mo ako sa 10 taon na sayang. Sa lahat ng sakit. Patawarin mo ako. Nakatitig pa rin si Liana, ang kanyang ekspresyon ay hindi na babago. Ngunit isang butelang luha ang pumata mula sa kanyang mata at tumama sa noo ni Liam. Agad niya itong pinunasan, na para bang ayaw niyang madungisan ng kanyang pihati ang anak. Bakit ngayon lang, Franco? Tanong niya. Ang boses ay isang mahinang bulong na puno ng pagod. 10 taon. 10 taon akong nag-iisa. 10 taon kong tinanong ang sarili ko kung saan ako nakamali. At sa isang iglap, babalik ka. Dudurugin mo ulit ako. At hihingi ka ng tawad. Ganun lang ba kadali yon para sayo? Umiling si Franco, ang manuha ay patuloy sa pag-agos. Hindi. Walang madali. At alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Hindi ako naparito para hingin na ayusin natin ang lahat. Naparito ako dahil kailangan mong malaman ang totoo. At dahil kailangan kong makita ang anak ko. Ang tingin niya ay napunta kay Liam. Ang mukhang bata ay maputla. Kahit sa patulog. Bakas ang lungkot. Daddy. Isang halos hindi marinig na salita ang kumawala sa malabi ni Liam habang natutulo. Parehong natigilan sina Franco at Lian. Tumingin sila sa isa't isa, at sa unang pagkakataon, nakita ni Franco ang isang bita sa pada na itinayo ni Liana sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahang iminulat ni Liam ang kanyang mata. Malabo pa ang tingin nito, ngunit nang makita si Franco na nakaluhot sa sahig, ang mata nito ay bahagyang nanlaki. Sir Franco, dahan-dahang gumapang si Franco palapit, na parabang natatakot na baka tumakbo ang bata. Lumuhod siya sa tabingang upuan. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang sarili niyang dugo laman. Liam. Anak. Sabi ni Franco, ang boses ay nangingini. Inilahat niya ang kanyang kamay, hindi para hawakan ito, kundi bilang isang alok. Ako ang daddy mo. Patawarin mo si daddy ha? Patawarin mo si daddy kung ngayon lang siya dumating. Tumingin si Liam mula kay Franco papunta kay Liane, na tumango lang ng marahan, ang nga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang nga pisngi. Unti-unti. Itinaas ni Liam ang kanyang maliit na kamay at inilagay ito sa ibabaw ng kamay ni Franco. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pada sa pagitan nilang tatlo ay gumuho. Niyakap ni Franco ang kanyang anak, isinopsop ang kanyang muka sa kumot nito, at humagulgol ng walang tigil isang pag-iyak ng isang dekadang pagsisisi, sakit, at ngayon, isang hindi masukat na pagmamahal. Si Lian na nakayakap pa rin sa anak, ay ipinatong ang kanyang kamay sa liko ni Franco. Isang tahimik na pagtanggap. Isang simula ngang pagpapatawad. Lumipas ang nga araw. Nanatili si Franco sa Batangas. Hindi sa isang magarang hotel, kundi sa isang maliit na kwarto na pinaupahan ni Aling Nena. Araw-araw, unti-unti niyang sinubukang maging parte ng mundo ang kanyang mag-ina. Tinulungan niya si Aling Nena sa pag-ayos ng mga lambat. Naglaro sila ni Liam ng habulan sa dalampasigan. Pinanot niya si Liane habang naalaga ito ng halaman. Walang usapan tungkol sa Manila, sa kumpanya, o sa nakaraan. Ang tanging naroon ay ang kasalukuyan isang marupok na kapayapaan na pilit nilang binubo. Isang hapon, habang papalubo ang araw, nakaupo silang tatlo sa buhanginan. Si Liam ay abala sa paggawa ang isang sandcastle. Si Franco at Liana ay tahimik na nakaupo, makatabi ngunit may maliit pa ring espasyo sa pagitan nila. Nakausap ko si Mama, basag ni Franco sa katahimikan. She wants to see Liam. Gusto niyang humingi ng tawad sayo. Hindi sumagot si Liana, ngunit hindi na rin niya nakita ang galit sa mamata nito. Tanging isang malalim na pagod. At si Isabella. Kinasuhan ko siya. She and her family pulled out all their investments. Galit sila, pero wala silang magagawa. The evidence was too strong. Hindi mo kailangang gawin yon para sa akin, Franco, mahinang sabi ni Liane. Hindi ko ginawa yon para sayo, sagot ni Franco, at lumingon ito para harapin siya. Ginawa ko yon para sa atin. Para sa hustisya. Para sa 10 taon na ninakaw sa atin. At para sa sarili ko. Para patunayan na hindi na ako ang lalaking duwa na nakilala mo. Tumingin si Liam na sa daga. Sa dahan-dahang paglibong araw. Natatakot ako, Franco. Saan? Dito, sabi niya, itinuro ang kanyang dibdib. Natatakot akong matiwala ulit. Natatakot akong masaktan ulit. Paano kung maulit lang ang lahat?
Hinawakan ni Franco ang kamay niya. Sa pagkakataong ito, hindi ito pilit, hindi ito isang akusasyon. Mainit ito. At puno ng tiyakan. Hindi ko may papangako na hindi na tayo makakamali. Hindi ko may papangako na magiging perpekto ang lahat. Pero may papangako ko ito, Liana, tinitigan niya ito ng diretso sa mamata. Hinding-hindi na ulit ako bibitaw. Hinding-hindi na ulit ako magdududa. Hinding-hindi na ulit kita iwan. Daddy! Mommy! Look! Sigaw ni Liam, itinuturo ang kanyang sandcastle na natapos na. Isang magulo, hindi perpektong kastilyo, ngunit sa paningin ng bata, ito ang pinakamaganda sa lahat. Ngumiti si Liana, isang tunay, maliwanag na ngiti na ngayon lang ulit nakita ni Franco. Tumayo sila at lumapit sa kanilang anak. Tumayo si Franco sa isang panig ni Liam, si Liana sa kabila. Hinawakan nilang dalawa ang maliliit na kamay nito. Tatlo sila, magkakasama, habang ang huling sinak ng araw ay nakpipintang ang kulay kahel at lila sa kalangitan. Tumingin si Franco kay Liane. This time, tama na. Simulan natin ulit. Nakita niya ang paasa na muling sumibol sa mga mata nito, ang paasang matagal na nitong ibinaon. Tumango si Liana. Ang nga luha na ngayon ay dumadaloy ay maluha na ngang saya at pakpapalaya. Oh, Franco. Bulong niya. Simulan natin ulit. Ang kanilang makamay ay lalong humigpit. Hindi ito ang perpektong pagtatapos na pinangarap nila 10 taon na ang nakalipas. Ito ay mas maganda. Ito ay totoo. Isang magulo, hindi perpekto, ngunit matata na simula ang kanilang pangalawang pagkakataon. At dito po natatapos ang makulay na kwento ng pangalawang pagkakataon para kina Franco, Liane, at sa kanilang anak na si Liam. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pasubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat takbo, kasama ninyo akong kinilig, nagalit, naiyak, at umasa. Naramdaman ko ang bawat sakit at bawat tagumpay na parabang ako mismo ang nasa kanilang kalagayan. At umaasa akong ganon din ang naramdaman ninyo. Ang kwento ni na Franco at Liana ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay isang desisyon na magpatawad kahit gaano pa kasakit. At isang desisyon na maniwala sa pangalawang pagkakataon. Isang paalala na sa kabilang ng pinakamadilim na badyo, laging may sisikat na araw basta hindi tayo bibitaw sa paasa at sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At ngayon, kayo naman ang nais kong pakinggan. Ano ang pinakapumata na aral sa inyo mula sa kanilang kwento? Saang bahagi kayo pinakanaantik? Ay share ninyo ang inyong masalobin sa comment section sa ibaba. Nice kong mabasa ang bawat isa. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ito po ang inyong abang lingkod at kwentista.